Yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Sabi nung isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sarah? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, putang ina pare, hindi ko naman kilala si Sarah at hindi niya ako kilala. Kung ano ba ang pakialam ko sa kanya? Ang inyara rin, nandito ako ngayon sa distrito niya. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin. Kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito niya. Sa mga tausog diri, mga Maranao, kinsa mga Bisaya, kalimot ha, pag-abot sa adlaw sa Minili ay butangin na ninyo og zero si Chua. Sino yung mga Maranao dyan sa likod kanina? Kayo na bahala kay Tore. Hindi, para kay Joel Chua ito, antay ka. Yung bata kasi sabi niya, sorry. Bigay daw ito, itong apple. Na ito, kaya apple, ito. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang lalamunan hanggang siya ay mamatay. Agay! Ito na yan. Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Diba si Snow White, kumain ng apple, tapos nabilaukan. Kuliligyan niya. Pinatuon sa bibig niya. Kaya si Joel Chua ba? Ano ka may-ari ng Kingpin? Ha? Hindi. Kasi alam nyo, dala-dala niya yung lagi ang hopya niya doon sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya ng mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta ako doon sa hearing nila, nakaupo ako doon, hindi na mo iba't ibang mulay ng MVP. Pagdating sa akin, yung binigyan ng hopya. Hindi. Pero pag hindi ako nagubuto, parang hindi ako karapat-dapat bigyan ng hopya, ito. Pasensya na, sabihin niyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito, sundalo lang. Kayo, sundalo kayo. Kami, sundalo kami ni Martin Romualdez. Hindi lang buwaya, tambalos-los yun na buwaya. Hindi ko alam kung paano na nakili yan si Joel Chua, pero nasabi na sa atin yun. Ganyan ang pag-uugali ng inyong congressman. Hindi namimigay ng hopya. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinitira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Wala na pangalan ko dahil kinuha nila. Pero nakalimutan niya kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng zero. Yang putang inang Joel Chua. Salamat tayo sa ating babalik na Mayor Isko Moreno Dumagoso sa kanyang pagpapahiram sa atin ng stage, ng ilaw, ng kuryente, ng mikropono para mapaabot sa inyo ang aming mga mensahe ngayong gabi na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat, mga kababayan, dahil marami sa inyo ang hindi ka kumakain, hindi ka nagluto, pero nandito ka, galing pa sa trabaho, pero nandito kayo para makinig sa amin at sa aming mga mensahe para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.
tumawid kami Negros, pumunta ako nung isang araw, kagabi, dito sa syudad ng Maynila, kaninang umaga sa Quezon City. Ngayon, bumalik na naman ako sa syudad ng Maynila. Ang sigaw ng mga tao ay Duterte. Baka lang po, nakakalimutan ninyo na hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Pero nandito ako para maglabas ng nararamdaman ng karamihan ng taong bayan sa ating pamahalaan ngayon. Pero tapusin ko po muna ang ating mga pagpapasalamat. Ang sunod po na pagpapasalamat ay mula sa akin, personal, sa inyong lahat, mula sa mga kasamahan ko at sa aming opisina sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa aming lahat. Maraming salamat po sa inyong mga kababayan. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Ako, kaayo, ang amuan utang na kabugot kong kaninyong tanan sa oportunidad na hinahatag ninyong kanamo ng mga nakaservisyo sa ato ang nasod. Daghan kaayong salamat. Daghang salamat. Alam nyo, marami sa ating mga problema ngayon ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo pumipili ng leader ng ating mga komunidad at ng ating bayan. Una na ugali ng Pilipino ay kung sino yung nagpapatawa sa kanila, sumasayaw, kumakanta, na-entertain sila, ay yun ang naaalala nila pagtupo nila doon sa presinto, sa voting precinct natin. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako ng tao na ito nung siya ay tumayo sa entablado para mangampanya. Tinupad ba niya ang kanyang pangako? Yan ang ugali natin. Maganda sa paningin, sumasayaw, na-entertain ako, naaaliw ako sa kanya, iboboto ko siya. Hindi na natin tinanong. Noong ba ikaw ay nangako na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinupad mo ba? Pangako noong taon 2022 na kampanya. 3 taon kinalimutan. At ngayon may darating ka naman na halalan. Meron na naman tayo tunog 20 pesos na bigas doon sa Visayas. Na para ba nakalimutan na ang Luzon at Mindanao dahil hinahabol ang boto ng Visayas. Yan ang ugali natin. Hindi na namin tinatanong kung tumayo ka ba, binigay mo ba yung pangako mo. Pangalawang ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Galing sa pamilyang mga politiko, galing sa sikat na apelyido, na endorso ng sikat at mahal natin na tao ay automatic ang boto natin. Hindi dahil Duterte yan, ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinitingnan din ninyo ano ba ang kapasidad at abilidad ng tao
na ito. Duterte ka, pero ano ang kaya mong gawin para sa bayan? Kailangan ko banggitin na ang congressman ninyo dito, sa distrito, ay, Dalawa tayo na budol. ang sapon na automatic yung boto natin sikat, endorsement sikat, galing sa pamilya ng mga politiko-liberyan, boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Sabi ng isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sarah? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, utang ina pare, hindi ko naman kilala si Sarah at hindi niya ako kilala. Ano bang pakialam ko sa kanya? Utang ina rin. Nandito ako ngayon. Sa distrito niya. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Kami, kung saan kami galing, doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin. Kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito ninyo. Mga sis, saan kayo galing? Kinsay mga tausok diri? Mga Maranao. Kinsay mga Bisaya? Ayaw kong kalimot ha, pag-abot sa adlaw sa pinili ay butangin lang ninyo og zero si Chua. Katapilido, pamilyang politiko, pamatik ang boto ng Pilipino, ang dali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Kung sino yung may pera at bumibili ng boto, ay ibinibigay natin ang ating pagkatao sa kanila. Alam nyo, galing akong Bacolod, galing akong Manila, kahapon, Quezon City, tinatanong ko ang mga tao, magkano ba ang bilihan ng boto? 2,000, 3,000. Meron pang bilihan ng boto na tawag ay kupad. Angkat.
kababayan natin. Yan ang ugali natin. Kung sino yung magbabayad, bibigay ko sa kanya ang boto niya. Tanggapin natin ang pera. Bakit hindi? Lalo na lang yan sa gobyerno. Hindi na, bibigay ko yung buong paa ko sa inyo kung merong politiko nagbibigay ng pera na galing sa bulsa niya. Lahat yan galing yan sa pondo ng gobyerno. Buwis natin yan. Tax natin yan na binabayad natin. Tanggapin niyo ang pera. Pero, pag-isipan nyo, karapat dapat ba itong tao na ito na maging leader ng aming komunidad? Dahil, pag binibigyan natin ang boto natin, at hindi natin pinag-iisipan ang ating initiate na pangalan, babalik na naman tayo doon sa hindi ko na kailangan ibigay ang pangako ko sa inyo habang ako ay nangangampanya dahil binayaran na kita para sa boto mo. Ano pa ba ang obligasyon ko sa iyo? Bayad ka para bumoto sa akin. So bakit pa ako magbibigay ng tama at totoong serbisyo? Kami doon sa syudad ng Davao, hindi kami naglalagay kailanman ng budget na pambili ng boto. Alam mo,